Sinasabing ang puso ng tao ay tila isang saradong aklat, puno ng mga lihim na tanging ang tamang nagbabasa lamang ang makakaunawa. Sa bawat pahinang binubuklat ng tadhana, may mga kwentong hindi maipahayag ng labi, ngunit taimtim na sinisigaw ng kaluluwa. Ang pag-ibig ay isang misteryong paglalakbay. Minsan ay dumarating ito sa anyo ng isang hindi inaasahang pagkakataon, sa isang hindi inaasahang oras, at sa isang hindi inaasahang lugar. Hello ma'am. Opo, papunta na po ako. Ano po ulit yung exact room number? Mabilis kong ibinaba ang telepono habang hawak ang dalawang malaking bag ng grocery. Ako si James, 23 taong gulang, working student, at ang pambansang runner o personal shopper sa aming lugar. Sa kagustuhan kong makatapos ng pag-aaral at makatulong sa pamilya, pinasok ko ang freelance delivery job na tinatawag kong Book a James. Kahit anong ipabili mo mula sa paborito mong milk tea hanggang sa nawawalang resibo sa palengke, isang chat mo lang, i-book mo ko, tatakbo ako para sa'yo. Biyernes ng gabi noon, pumatak ang malakas na ulan. Basang-basa yung laylayan ng aking pantalon nang makarating ako sa isang sikat na condominium complex sa lungsod. Ang customer ko ngayong gabi ay si Room 804. Pinindot ko yung doorbell. Inayos ko yung aking jacket at pilit ng ngumiti. Ready na yung aking standard customer service greeting. Bumukas ang pinto. Napatigil ako. Sa harap ko ay nakatayo ang isang lalaking may katangkaran, nakasuot ng simpleng puting t-shirt at maong. Basang-basa yung buhok na tila bagong ligo at may mga matang tila laging may malalim na iniisip. Sobrang gwapo niya. Yung tipong mukhang modelo sa magazine na napadpad sa totoong buhay. Ikaw ba si James? Tanong niya. Ang boses niya ay malalim, kalmado pero may konting manginginig. Opo, ako po si James mula sa Book a James. Ito na po yung mga pinabili niyong groceries, mga instant noodles, kape at saka 4 na pares ng medyas. Napakamot ako sa ulo habang iniaabot ang mga bag. Napangiti siya ng bahagya, may maliit na dimple sa kanyang kanang pisngi. Salamat. Ako pala si Kier. Kukunin na dapat niya yung bag nang biglang kumidlat ng napakalakas. Ay, kabayo! Sa sobrang gulat ko, ay napatalon ako pabalik at napahawak ng mahigpit sa braso ni Kier. Na out of balance ako kaya napasandal kaming dalawa sa pinto. Sobrang lapit ng mukha niya sa akin. Amoy na amoy ko yung mabango niyang amoy sabon. At naramdaman ko yung mabilis na tibok ng kanyang dibdib. O baka puso ko lang yun na nagwawala. Tumingin siya sa akin, may halong gulat at saya ang kanyang mga mata. Takot ka sa kidlat, wika niya. Dali-dali akong lumayo. Namumula yung buong muka. Sabi ko, hindi po, nagulat lang talaga ako. Pasensya na po, Boss Kier. Natawa siya ng mahina, isang tunog na parang musika sa gitna ng bagyo. Pasok ka muna. Basa ka pa sa ulan at mukhang malakas pa yung bagyo sa labas. Ipagtitimpla kita ng kape bilang pasasalamat. Pumasok ako sa kanyang unit. Malinis, simpleng ayos pero halatang tahimik. At may kalungkutang lumulutang sa hangin.
Habang nagtitimpla siya ng kape, hindi ko mapigilang tingnan siya. Hindi ko pa alam noon, pero ang simpleng booking na ito ang magiging simula ng pinakamagandang kwento ng buhay ko. Isang kwentong magsisimula sa isang bayad na serbisyo, ngunit hahantong sa isang lihim na hindi ko kailanman inakalang itatago ko sa aking puso. Mula nung gabing yon ng bagyo, naging madalas ang booking sa akin ni Kiera. Nung una, bibili lang ng paborito niyang ice americano o magpapabili ng mga kailangan sa bahay. Pero habang tumatagal, napapansin kong tila naghahanap lang siya ng dahilan para makasama at makausap ako. Isang hapon, tumunog yung telepono ko. James, pwede bang mag-book sa'yo? Wala akong ipapabili pero kailangan ko ng katulong mag-aayos ng mga gamit sa balcony. Dodoblehin ko ang bayad. Hindi ako nakatanggi. Pagdating ko sa kondo niya, bukas ang pinto at nakaupo siya sa sahig kasamang ilang piraso ng halaman at pintura. Oh, Boss Kier, kakayanin ba natin to? Biro ko habang nagtatakip ng sleeves ng aking damit. Kaya to. Sabi ko sa'yo, Kier na lang yung tawag mo sa akin kapag tayo lang. Wika niya habang nakangiti. Nagsimula kaming magpintura ng maliit na paso. Habang nagtatrabaho, doon ko mas nakilala sa Kier. Isa siyang freelance graphic designer na kadalasang nagtatrabaho sa bahay. Halos hindi siya lumalabas dahil mas gusto niya yung tahimik na buhay. Pero sa kabila ng pagiging tahimik niya, napakasaya niyang kasama. Napakasimple, tumatawa sa mga simpleng corny jokes ko. Alam mo James, masaya ako kapag andito ka. Medyo nakakainip din kasi kapag mag-isa lang ako araw-araw. Bigla niyang sinabi habang nakatingin sa akin. Napatigil ako sa pagpipintura. Tumingin ako sa kanya at nakita kong may konting puting pintura sa dulo ng kanyang ilong. May pintura ka oh. Sabi ko habang dahan-dahang inaabot ang mukha niya para punasan ito gamit ang dulo ng thumb ko. Tila huminto ang oras. Napatingin siya ng diretso sa mga mata ko at hindi ako makagalaw. Sobrang lapit ng aming muka. Naramdaman kong muli yung mabilis na pagtibok ng puso ko. Yung tipong kulang na lang lumabas ito sa dibdib ko. Naramdaman ko rin yung pag-init ng aking mga pisngi. Mabilis siyang kumurap at bahagyang ngumiti. Salamat, bulong niya. Dali-dali akong humarap sa paso at nagpanggap na busy. Wala yun. Ikaw, basta bayad. Bayad yung oras ko. Biro ko para maibsan yung tensyon kahit sa loob-loob ko nanginginig na yung mga kamay ko. Habang pauwi ako nung gabing yun, habang hawak yung bayad niya sa akin, napahawak ako sa aking dibdib. Ano to? Tanong ko sa sarili ko. Isang customer lang siya, James. Nagtatrabaho ka lang. Pero kahit anong sabihin ko sa sarili ko, alam kong iba na. Ang bawat booking ni Kier ay hindi na lang basta trabaho para sa akin. Nagsimula nang mahulog yung puso ko. Sa taong bayad ang bawat oras nakasama ko. Naging routine na namin na magkasama halos araw-araw. Kapag wala akong pasok sa eskwelahan o iba pang racket, dumidiretso agad ako sa kondo ni Kiera.
Minsan magluluto kami ng hapunan, minsan naman manonood kami ng pelikula habang nakahiga sa carpet sa sala. Sa bawat oras na kasama ko siya, lalong lumalalim yung nararamdaman ko. Pero kasabay ng paglalim nito ay ang takot. Takot na baka ako lang yung nakakaramdam nito. At takot na baka mawala yung kung anong meron kami kapag nalaman niya ang totoo. Isang Sabado ng gabi, nagpabook ulit si Kiera. Movie night, sabi niya sa chat. Nagdala ako ng paborito naming popcorn at 2 lata ng soda. Pagpasok ko sa unit niya, iba ang amoy. May nakasinding scented candle, malamig ang aircon, at nakapatay ang pangunahing ilaw. Tanging ang ilaw lang mula sa malaking TV ang nagbibigay ng liwanag. Oh, Kier, handa na ang popcorn. Masaya kong bati habang inilalagay ang mga pagkain sa mesa. Nakatayo si Kier sa gilid ng sopa. Pagharap niya sa akin, nagulat ako. Namumula yung mga mata niya at halatang kakatapos lang umiyak. Oh, Kier, anong nangyari? May masama bang nangyari? Mabilis akong lumapit sa kanya, puno ng pag-aalala ang boses ko. Naupo siya sa sopa at hinawakan ng kanyang muka. Tumawag yung pamilya ko mula sa probinsya, James. Gusto nila akong bumalik doon para hawakan yung negosyo ng pamilya. Gusto nilang magpakasal na ako sa anak ng business partner ni Papa. Parang may bumaon ng kutsilyo sa dibdib ko sa narinig ko. Nalamig yung buo kong katawan. Sabi ko, magpapakasal? Tumango siya habang nakatitig sa sahig. Ayoko, James. Hindi ako masaya sa buhay na gusto nila para sa akin. Ang tagal kong tumakas sa kanila dahil gusto ko mabuhay ng malaya, ng totoo sa sarili ko. Wika niya. Tumingin siya sa akin at nakita ko yung matinding sakit at pagmamakaawa sa kanyang mga mata. Sabi pa niya, dito lang ako naging masaya eh. Sa piling mo lang ako tunay na naging malaya. Bago ko pa mapigilan yung sarili ko, lumapit ako at niyakap siya ng mahigpit. Ipinatong niya ang kanyang ulo sa balikat ko. At doon, dahan-dahang umiyak. Naramdaman ko yung init ng kanyang mga luha sa aking damit. Dito ka lang, Kier. Huwag kang pumunta sa lugar na hindi ka magiging masaya. Nandito lang ako. Bulong ko habang hinahaplos ang kanyang likod. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, habang nakayakap ako sa kanya, napatingin siya sa akin. Napakalapit muli ng aming muka. Hinawakan ni Kier yung pisngi ko gamit yung kanyang mainit na kamay. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang muka. At bago ko pa maunawaan ang nangyayari, naramdaman ko yung magaan at maingat na paglapat ng kanyang mga labi sa akin. Isang halik na puno ng lungkot, pagnanais, at mga salitang hindi kayang sabihin ng dila. Nung humiwalay siya, nanginginig ang kanyang mga labi. Pasensya na, James. Hindi ko na napigilan eh. Tahimik akong nakatitig sa kanya habang ang puso ko ay parang sasabog sa sariling bilis ng pagtibok at halo-halong emosyon.
Nabalot ng ilang segundong katahimikan ng silid sa pagkahalili ng halik na yon. Hindi ako makagalaw, tumingin ako sa mga mata ni Kiera. Puno ng takot, pag-aalinlangan, at matinding pag-aasam. I'm sorry, James. Nakalimutan ko. Nagbabayad lang pala ako para sa oras mo. Maling-mali ito. Wika niya. Nanginginig yung boses niya. Kier, magpapaliwanag ako. Wika ko. Sabalit bago ko pa matapos yung sasabihin ko, tumunog ng malakas yung telepono niya. Tumingin siya sa screen ang tatay niya. Bumuntong hininga si Kier, bakas yung matinding pagod sa muka. Kailangan ko nang sagutin. Pwede ka nang umuwi, James. Bayad na yung oras mo ngayong gabi. At sa mga salitang yun, bayad na yung oras mo, ay parang malamig na tubig na tinapon sa mukha ko. Pilit kong pinigil yung pagpatak ng mga luha ko habang mabilis kong kinuha yung mga gamit ko at tumakbo ako palabas ng kanyang unit. Lumipas ang 3 araw, walang booking mula kay Kiera. Walang text, walang paramdam. Para akong nawawala sa sarili habang naghahatid ng mga order para sa ibang customer. Sa tuwing tutunog ang telepono ko, umaasa akong pangalan niya ang lalabas. Pero wala. Ang sakit-sakit palang malaman na ang taong nagparamdam sa iyo na special ka ay bigla lang pwedeng mawala dahil tapos na yung serbisyong kailangan niya. Hindi ko na kinaya. Biyernes ng gabi pumunta ako sa kondo niya kahit walang booking. Sumakay ako sa elevator, nanginginig yung kamay habang nakatayo sa harap ng room 804. Pinindot ko yung bell, walang sumagot. Paulit-ulit, paulit-ulit. Nang pabalik na ako sa elevator, bumukas ang pinto. At nakita ko si Kiera. May hawak siyang malaking luggage bag, nakabihis at tila aalis ng malayo. James? Gulat niyang tanong. Napatigil ako. Tumingin ako sa maleta niya at doon na tuluyang bumagsak yung mga luhang 3 araw ko nang pinipigilan. Aalis ka na? Ganun na lang yun, Kier. Aalis ka nang walang sinasabi. Dahil lang ba sa halik na yun? Tanong ko sa nanginginig na boses. Lumapit si Kier, bakas yung lungkot sa kanyang muka. Para rin sa iyo to, James. Ayokong idamay ka sa gulo ng buhay ko eh. Customer mo lang ako. At ikaw, ginagawa mo lang yung trabaho mo. Ayokong mag-assume na may kahulugan sa iyo lahat ng to. Natawa ako sa pait ng nararamdaman ko. Isang tawa na may halo ng hagulgol. Sabi ko, trabaho? Sa tingin mo ba kaya ako bumabalik dito araw-araw dahil lang sa pera? Huminga ako ng malalim habang ang mga mata ko ay diretsyong nakatitig sa kanya. Sabi ko, nawalan na ako ng pakialam sa bayad mo. Mula nung unang beses mo akong pinagtimpla ng kape sa gitna ng bagyo. Ginawa ko yung lahat ng booking mo dahil gusto kitang makasama.
Dahil mahal kita, Kier. Mahal kita hindi bilang customer, kundi bilang ikaw. Napatigil si Kier. Nanlaki ang kanyang mga mata habang nakatitig sa akin. Habang hawak ang maleta niyang dahan-dahang na ipatak sa sahig. Nabalot ng ingay ng pumatak na maleta ang buong hallway. Nakaangil ang katahimikan sa pagitan namin habang patuloy sa pag-agos ang aking mga luha. Ang lihim na matagal kong tinago sa kaibuturan ng aking puso ay tuluyan ang nabunyag. James, seryoso ka ba? Mahal mo ako? Bulong ni Kier. Lumapit siya sa akin. Walang pag-alinlangan at hinawakan ng dalawa kong balikat. Mukha ba akong nagbibiro? Araw-araw natatakot ako na baka hanggang Book James lang yung tingin mo sa akin na isang bayaran kasama lang ako sa mga oras na malungkot ka. Pero hindi ko napigilan yung sarili ko eh. Nahulog ako sa iyo, Kier. Sagot ko habang humahagulhol. Dahan-dahan kong itinaas ni Kier ang kanyang mga kamay at hinawakan ng dalawa kong pisngi. Ginamit niya ang kanyang mga thumb para punasan ang mga luha ko. Tumingin siya ng diretso sa aking mga mata at sa unang pagkakataon, nakita ko ang lubos na katapatan sa kanyang muka. Hindi ka lang basta booking sa akin, James. Simula nung gabing pumasok ka sa pinto ng nabasang-basa sa ulan, binago mo yung mundo ko. Ang akala ko, sapat na sa akin yung mag-isa. Pero nung dumating ka, na-realize ko kung gaano katahimik at kalungkot yung buhay ko. Minahal din kita, James. Sobra. Nanginginig niyang pahayag. Napangiti ako sa gitna ng aking pag-iyak pero agad ding napawi iyon nang maalala ko ang maleta sa kanyang tabi. Sabi ko, pero bakit ka aalis? Bumuntong hininga siya ng malalim. Sabi niya, tumawag si Papa kahapon eh. Na-hospital siya dahil sa sobrang stress sa negosyo. Kailangan kong umuwi sa probinsya para tulungan yung pamilya ko eh. At para harapin yung tatay ko. Ayoko magpakasal sa taong hindi ko mahal, James, pero kailangan kong ayusin yung gulo ng buhay ko bago ako maging karapat-dapat para sa'yo. Yumuko siya at sa pagkakataong ito, si Kier naman ang pumutok sa pag-iyak. Natatakot ako na kapag umalis ako, baka hindi mo ako hintayin eh. Natatakot ako na baka mawala ka sa akin. Wika pa niya. Niyakap ko siya ng napakahigpit, isang yakap na nagpapahayag ng lahat ng pangako na hindi kayang sabihin ng mga salita. Maghihintay ako, Kier. Kahit gaano kalayo, kahit gaano katagal, buuin mo yung sarili mo at harapin mo yung pamilya mo. Habang ako naman magtatapos sa pag-aaral ko. Hindi to pagtatapos ng kwento natin ha. Booking lang to para sa future natin. Pabulong kong sabi sa kanyang tenga. Ngumiti si Kier sa gitna ng mga luha. Hinalikan niya ang aking noo. Isang halik ng pag-asa at pangako. Nung gabing yun, bago siya sumakay ng sasakyan patungong probinsya, pinagpalit namin ang aming mga takot sa isang matibay na pananalig sa isa't isa.
Lumipas ang 2 taon, hindi naging madali ang buhay habang malayo kami sa isa't isa. Maraming gabi ang pinalipas sa pamamagitan lamang ng mabilisang video calls, mga mensaheng puno ng pananabik at pananalig na balang araw magkakasama rin kaming muli. Pinanghawakan ko ang kanyang pangako. Nagsumikap ako sa aking pag-aaral hanggang sa wakas. Nakatapos ako sa kolehiyo at nakakuha ng magandang trabaho sa isang kumpanya. Si Kier naman ay naging matapang. Hinarap niya ang kanyang pamilya at naging tapat siya sa kanyang pagkatao. Naintindihan at tinanggap din siya ng kanyang mga magulang nang makita ng mga ito ang kanyang paninindigan at tunay na kaligayahan sa kanyang mga mata. Isang maaliwalas na hapon ng Sabado, habang nakaupo ako sa aking silid, biglang tumunog ang aking telepono. Isang notification mula sa lumang Book a James app na matagal ko nang hindi ginagamit. New booking alert. Room 804. Napatayo ako, mabilis ang tibok ng puso ko. Hindi ako nag-aksaya ng panahon. Tumakbo ako patungo sa pamilyar na condominium complex. Sumakay ako sa elevator patungo sa 8th floor. Pagdating sa harap ng room 804, nanginginig ang aking mga kamay nang dahan-dahan kong pinindot ang bell. Bumukas ang pinto. Nakatayo doon si Kier. Nakasuot ng simpleng puting t-shirt, may bahagyang haba ang buhok at ang pamilyar na matatamis ng ngiti at dimple na unang gumulo sa puso ko 2 taon na ang nakakaraan. "Hello, Mr. James?" Masayang bati niya habang may hawak na maliit na bouquet ng mga paborito kong bulaklak. "May papagawa sana ako sa'yo," wika pa niya. Napaiyak ako sa labis na kagalakan. "Ah, ano yun, Boss Kier?" Lumapit siya sa akin at kinuha ang aking kamay at ibinigay ang isang susi. "Gusto kong i-book ang buong buhay mo. Walang expiration, walang bayad bawat oras. Kundi pagmamahal araw-araw. Kakayanin mo ba?" Wika niya. Natawa ako habang pumapatak ang mga luha sa aking pisngi. Niyakap ko siya ng napakahigpit. Ang yakap na matagal kong hinintay. At ang sabi ko, Accepted. Permanent booking na to." Sa pagtatapos ng aming paglalakbay, aking napagtanto na ang tunay na pag-ibig hindi nasusukat sa halaga ng oras o sa layo ng pagitan, kundi sa katapatan ng dalawang pusong nagpasyang maghintay at lumaban. Ang bawat luhang pumatak at pagsubok na dumaan ay naging tulay lamang upang mas patatagin ang aming pagmamahalang hindi kailanman magwawakas. Sana'y nagustuhan nyo ang aming kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig.